decades, Oras ng Himala programs has been a great blessing to the countless lives around the globe. Kaya naman sa araw na ito ay personal nating makakapanayam ang isa sa may pinakamalaking bahagi sa mga programang Oras ng Himala. Siya ay walang iba kundi ang Ministry's Head Administrator, Spiritual Directress, and founder ng programang Mission of Love, Love in Action, God's End Time Mighty Deliverer, and of course, ang pinakamaganda at nag-iisang may bahay ng Apostol ng Diyos, Apostle Renato D. Carrillo. Let us all welcome our beloved nanay, Prophetess Elena Ga Carrillo. Sa araw pong ito, nanay, ang pag-uusapan po natin ay ang isa sa mga naging malaking biyaya at pagpapala nga po sa di mabilang na buhay mula sa bansang Pilipinas patungo sa buong mundo. At ito nga po, nanay, ay walang iba kundi ang Oras ng Himala. Sobra-sobra pong katapatan ng Diyos po, no, sa programang Oras ng Himala. Kaya po, balikan po natin ulit yung istorya ng Oras ng Himala kung paano po ito nag-start. Dahil parang ang sarap-sarap po sa feeling na balikan ito dahil ang layo-layo na po ng narating ng Oras ng Himala. So, paano po nag-start ang programang Oras ng Himala? Pag ganitong kaarawan ng Oras ng Himala, hindi nawawala yung pasasalamat at kung paano nag-umpisa ang ministry ng Oras ng Himala. Nauna mo nang naitayo ang Jesus Our Shield after 2 years. So, kinausap siya ng Lord sa kanyang pananalangin, sa kanyang pag-iisa na dalhin mo ang programang Oras ng Himala sa radio. Saglit lang naman, nakarating kaagad kami sa television. Pero hindi po naging madali na yung pagsisimula ng programang Oras ng Himala. Siyempre po, nandun talaga yung may malaking pinagdaanan, sakripisyo, pagtsatsaga. Ano po yung natatandaan nyo po na lowest point, lowest moments ng programang Oras ng Himala, bukod sa mga patutuo ng lingkod ng Diyos na siya po ay nagkaroon ng warrant of arrest. Dahil nga po sa pagkalat ng programang Oras ng Himala, pagdadagungdong nito sa bansang Pilipinas. Ano pa po yung mga... Actually, bago ma-start, ay mula sa wala, nasa kalagayan kaming zero balance at inutusan siya ng Diyos na dalhin nga, kagaya ng sinabi ko kanina, na ang programang Oras ng Himala through radio. Wala naman kaming pera. Wala kaming pambayad nga ng bahay. But ang lingkod ng Diyos pag nagsalita, lalo na pag sinabi niyang ang Diyos mismo magsabi, until now, ganun talaga yung lagi niya sinasabi. Wala siyang question, wala siyang sinabi na wala akong pera, wala kaming pagkain, wala kaming pambayad ng bahay. Tapos pupunta kami ng radio, ng television. Wala akong nakita at narinig na doubt. Basta ang sabi niya sa Ellen, pupunta tayo ng Oras ng Himala. Ano? Pupunta tayo? Wala nga tayong pambayad sa lahat ng bagay. Kung titingnan mo noon, paano siyang mangyayari? Kasi 7 yung full-time, 15 yung congregation. Pambili nga rin ng ulam, wala kami. Yung aming bahay doon, hindi naman talaga ganun kaganda. Actually, kasama namin natutulog sa kwarto yung mga staff, sa higlang kami. Tinago ko lahat yon sa puso at naniniwala ako na pupunta kami sa radyo. Dahil mula noon, kitang-kita mo na yung pagkilos ng Diyos. Year 1993, nagsimula pala ang programang Oras ng Himala. Sa ano lang yun radyo lang siya nag-umpisa. Sa pasimula ng programa po ng telebisyon, na-air po ito sa TV, IBC 13. Nasubaybayan ko kung paano iginapang ng Ministeryong Jesus Our Shield sa panguna ng Man of God ang programang Oras ng Himala. Simula kalsada dati, sa isang maliit na radyo, naririnig ko lagi yung sinasabi ni tatay. No revival, no rapture. No apostolic revival, no rapture. Ang church po, in order for her to be perfect, kinakailangan ng living like Jesus Gospel. Kinakailangang dumaan sila sa turo't aral ng apostol. Andyan yung tumarating sa punto na kahit ang tatay apostol ay papunta sa television program, nakaabang na rin po yung mga nagpe-persecute din po sa kanya. May mga bali-balita na lumabas na eto daw ay kulto, eto daw ay hindi totoo, pati yung mga himala ay pinapabulaanan nila.
Simula nung nakita kong pumasok ang programang Oras ng Himala, nagulantang ang buong body of Christ eh. Kasi ang totoong lingkod ng Diyos, naririnig na nila. Hindi tanggap ng body of Christ, lalong-lalo na ng mga pastor na tinatamaan ng mga turo na yon. Kasi talagang eye-opener eh. Yung mga pangangaral ni Tatay sa programang Oras ng Himala na kung saan ay makikita natin talaga na magdadala ng pagbabago ng buhay. At marami po dati yung mga kasunuran namin na nag-i-air ng programa sa DCRJ. Ayaw nilang marinig yung turo ng lingkod ng Diyos. Kasi nga, tinatamaan sila eh. Dahil nga, syempre, alam natin, yung Living Like Jesus teaching, talagang grabe yung impact nito sa buhay ng bawat isa. Kung gusto mong magbago ng buhay, magpapasalamat ka. Pero pag tatamaan talaga yung mga kasalanan sa puso, talagang hindi mo matatanggap. At nakita ko rin kung gaano kamahal ng lingkod ng Diyos ang programang Oras ng Himala. Yung hindi ko makakalimutang experience, yung binabaybay namin yung Along Aurora, papunta sa radio station na yan, heavy traffic talaga. Dahil ayaw niya pong malate eh. Kasi napakahalaga sa buhay ng lingkod ng Diyos yung bawat segundo, bawat minuto. Lalong-lalo na pagdating sa pagliligtas ng maraming kaluluwa at usapin na nito. Siyempre, issue ng kaligtasan, di po ba? Ginagawa namin, kasagsagan ng traffic na yan, gagawin ng lingkod ng Diyos, bababa yan sa sasakyan. Bababa kami niyan. Tapos ang gagawin ng lingkod ng Diyos, tatakbuhin na talaga yan. Para hindi makahuli, malate sa airing ng programang Oras ng Himala. Dahil bawat minuto at segundo ay napakahalaga sa lingkod ng Diyos. Idagdag pa ang katotohanan na bawat segundo ay nagdadala ng kaligtasan at kalayaan ng napakaraming buhay at kaluluwa. Pero pa nga one time, dati yung baha, yung sobrang lalim ng baha nun, hindi siya talaga pwedeng lakaran. Pero dahil nga merong tungkulin si Tatay na dapat gawin, ang ginawa nun ni Tatay, habang andun siya sa may bahay, nagsuot siya ng bota, tapos umiiyak nun ako, umiiyak kami ng mga anak niya kasi nga, sabi ko, Papa, huwag ka nang umalis, baka malunod ka. Dahil nga, ang taas ng baha. Pero hindi siya nagsasalita. Ang ginawa niya, nagsuot ng bota, pero yung bota, baliwala pa rin kasi yung baha nga, hanggang bewang, hanggang dibdib. Nilusong niya yun para lang hindi siya malate doon sa may airing natin ng Oras ng Himala sa radyo. Baliwala sa kanya yung sinasabi ng tao, baliwala sa kanya kung akusahan man po siya ng marami dahil sa mga patotoo po ng Panginoon. Ang nasa puso lang po niya palaging kailangang maligtas, hindi lamang ang sambayan ng Pilipino, kung hindi ang napakaraming buhay sa iba't ibang panig ng buong mundo. Nag-umpisa yung Oras ng Himala niyan dati sa si Tatay, sa unang-unang radio station. Siya yung nagsasalita live kasi nga wala pa tayo talagang mga tapes, talagang mga recorders para ipasa rin sa radio station. Kaya ang ginagawa ni Tatay, araw-araw yan, pupunta siya rin sa may mismong radio station na kahit minsan wala siyang pamasahe, aalis siya ng tanghali para dumating siya ng hapon doon sa may radio station. Tapos, uuwi naman siya ngayon doon sa may bahay para mag-lead ng prayer meeting. Nakakatuwa lang, no? Yung sa Oras ng Himala. Dumating kami sa punto na wala kaming pambayad para testingin yung aming faith. Hindi ko kayang intindihin kung ano yung pinapagawa ng Lord sa buhay ng man of God. Nakikita ko na lang ang kamay ng Diyos ay laging nandyan. One time nga wala kaming pambayad ng radio. So, nandito pa yung church namin si Shuttle noon. Nagpipray kami, nagtuturo ang man of God during the time. Nagulat kami, merong mga babae may edad na bumaba at umattend sa atin, taga-ibang church. And then may dala-dala silang pera. Oo, tapos pinababa sila ng Lord kasi Christian na sila. At dito yung pinalalagay ng Lord, yung kanilang tithes and offering. Ang galing po. Dumaan nung gabi na yon, pero yung taga-ibang church siya. So nagulat kami dahil answers prayer kaagad kami. Kinabukasan, mag-i-air na kami dahil pay before airing kasi. So, ganun po yung ginagawa ng Panginoon. And then, one day naman, wala na naman kaming pambayad.
Talagang nabubuhay lang kami sa pananampalataya at sa himala ng Panginoon. Alam niyo, ang ginawa po namin, lahat ng aming mga alahas, yung naakala namin pwedeng ibenta, pwedeng i-donate sa lahat ng full-time. Habang kami nagpipray, nilagay nila sa harapan namin. At ayun, pinagpray namin ng pinagpray. Praise God. So yun, nakasurvive kami, nakabayad na naman kami ng airing ng oras. Mga alahas na po yun, inipon-ipon po ninyo para lang may pangbayad sa pag-airing po ng oras ng Milaw program. Grabe po. Ultimong plato, binebenta namin para lang makabayad sa telebisyon. Nilabas namin kung ano meron kami. Diyan pa nga yung time na yung minana kong alahas sa nanay ko, hikaw, sing-sing, yan. Talagang may kagalakan po tayo na humanap tayo ng mapagsasanlaan, pagbebentahan. At tuwang-tuwa po tayo na nagkakaroon tayo ng bahagi, pati sa pagsasakripisyo. Nahamon po tayo sa buhay ng lingkod ng Diyos. Dahil dumarating sa punto ng buhay ni tatay, ni nanay, kasi nga po, pag magbabayaran ng tuition fee, sa mga anak po niya, dahil minsan tayo rin po ang humaharap sa mga teacher, sa mga school, para pag magbabayaran. Pero alam niyo po, mas inuuna po ni tatay at ni nanay ang gawain po ng Panginoon. Sa chapter pa ako noon, may offering sa chapter. Yung offering na yun, ginamit sa pambreak namin. Sumama yung loob ko noon kasi nangangailangan noong time na yun ng pambayad sa television. Wala akong naiintindihan. Basta nagkaroon ako ng paragang, sabi ko dapat sa oras na lang ng Himalayan. Sa television na lang yun ibinayad. Maraming pagkakataon na forced fasting kami, walang makain. Napambili na lang namin ng pagkain talaga. Ilalagay talaga namin lahat sa pambayad ng nag-iisang radio sa DCRJ Power 810. Para lang mabayaran yung radyo natin, yung oras ng himala, ay yung pambayad ng tubig, yung pambayad ng ilaw, yung budget namin ng pagkain, at yung mga iba pang perang may pinagkakalaanan na iniipon lahat yung isang buwan para may pambayad dun sa may radio. Kaya madalas nung maliit kami na ang pagkain namin, ano lang, kanin, tubig, asukal. Masaya na kami noon. Hanggang ngayon nga, bit-bit ko nga yung Milo sa yung kinapay kasi kakasanayan ko na yun. Ayun lang, umaga, tanghalian, hapunan, kasama ng mga staff lahat. Dahil nga, hindi naman talaga siya totally walang pera o walang blessing yung ministry. Kumbaga, doon sinubukan ng Lord at doon dinil ng Lord yung faith ni tatay. At doon kami lahat nahubog na kung si tatay na pagkakatiwalaan sa ganong kaliit na bagay at siya'y natagpo ang tapat, how much more ngayon na yung ministry sobrang laki na. Magbabayad po ako sa cashier dati. Alam niyo po, ang dala ko, puro mga barya, ang bigat, nakalagay sa plastic. Mayroon pang isang pangyayari na hindi ko makalimutan din. Dahil magbabayad din kami noon. Kasi nga, doon ako nakalagay sa pay before broadcast eh. Kung hindi kami magbabayad, hindi na kami mag-broadcast. Eh, wala naman kaming inipon na pera. Wala naman tayong tinatagong pera. Ay, nagulat ako dahil sabi ng isang kapatid natin, Nanay, may pera po ako dito, 50K. Binayad sa akin dito. Ito, pero hindi pa siya clear. Ay sabi ko, papalitan natin to para may pambayad tayo. Sabi niya ganon. Naisip ako, sabi ko, saan natin ipapalit to? Sabi pa natin hindi natin alam kung totoo ito. Hindi yung check-in na yun. And then, may naalala akong isang kapatiran. Hindi naman siya committed. Para lang siyang palitaw, lulubog, lilitaw. Kung gusto niya lang po umattend. Yes, so, kasi meron naman siyang ibang church talaga na inaatinan. Pero nakita kong open yung heart niya pagdating sa oras ng himala. Sabi ko, sige, dalhin ko ito sa kanya. Baka sakaling siya yung gamitin ng Lord para mapalitan. So, dinala ko. Siguro, nandito ako sa may pintuan kasi malaking opisina yung pinuntahan namin. And then, malayo pa siya. Nakangiti na siya sa akin. Sabi niya, Nanay, sabi niya ganun, salamat, nakita kita dito. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi 3 araw na hindi ako pinapatulog ng Diyos eh. Sabi niya, ibigay ko daw sa iyo yung laman ng bangko ko. At least hindi na ako mapapagod. So, hindi na ako nakapagsalita. Hindi ko na nasabi sa kanya na yung aming sadya.
ang Diyos ay Diyos ng himala. Totoo. Pagdating sa oras ng himala, programa o ano man ang ginagalawan ng oras ng himala, laging kaakibat ang wala. Hindi kilala ng ministeryong nito, hindi kilala ng lingkod ng Diyos o ng Nanay Ellen, pero kinakausap po sila ng Panginoon para po dalhin, gamitin ang kanilang mga buhay, yung tinatangkilik nila, yung pera na nasa kanila, para po ibigay sa gawain po ng Panginoon na pambayad sa oras ng himala. Then after niyan ay nagulat na lang ako one day, merong hinipo ang Panginoon na binigyan siya ng attache case, isang attache case na puno ng pera. Hindi ko alam, hindi ako nagtanong kung saan galing, kung aninong galing. Hindi naman ako nag-isip kung baka nang-hold up. Gano'n, basta alam ko lang, ang sabi niya sa akin, nung inabot niya ito, si Sir Ellen, kahit gaano kalaki ang pangailangan mo, pangailangan nating lahat, wag mong pakikialaman yan. Kahit 5, wag mong pakikialaman. Okay, sabi ko nga sa kanya. Kasi bago dumating ganon, meron muna kaming nangyari sa amin na di ka nais-nais. Talaga nag-aaway kaming dalawa dahil the time yata wala kaming pagkain. Pero nakita ko sa lingkod ng Diyos talagang iba yung faith niya, yung tapang niya. Na nag-start talaga kami sa sakripisyo sa bawat isa, sa oras ng pangangailangan. Andun talaga yung kamay ng Diyos na siya talaga yung may-ari ng radyong ito. Siya talaga nag-utos kasi hindi niya kami pinagkulang. Andun yung testing and trials na sa kanyang kaparaanan kung susunod ka ba o hindi, ititigil mo o hindi. O itutuloy. Subalit, grabe, talagang ang una-una kong naranasan, alam mo, nung kami first day na yun sa pag-airing ng Oras ng Himala, habang sa radio, habang kami tumatakbo yung sasakyan, napakadilim kasi ng Kalawakan. Nung time yata na yun, late akong pumunta ng radio, station ng radio. Tapos nag-airing na yung radio. Nakita ko bumukas yung langit. Yung kadiliman na yun, nagbagsakan yung maiitim. Talagang lumiwanag yung Kalawakan. Sabi ko, grabe, sabi ko, tunay nga ang Oras ng Himala ay may napakalaking tungkulin, gagampanan sa ministeryong ito. Nakita ko talagang ang itim biglang lumiwanag, maraming mga may itim na bumagsak sa Kalawakan. Hanggang sa tuloy-tuloy ito na ngayon nga, 31 years na parang kailan lang ay nakikipagbuno kami, lalo sa mga babayaran. So, nabanggit niyo po na radio program, yung pinaka-starting point ng Oras ng Himala program. Mula sa pagsisimula hanggang sa pagpapatuloy po ng Oras ng Himala program, sa ano po yung naging specific role niyo po doon? Bukod sa lagi niyo po nakikwento, kayo po ang pinakaunang cameraman ng ministry. Yes, cameraman, editor. Tinignan din ng Lord yung gift ko and then kung paano ako magiging kabalikat ng man of God. Si Mama yung unang-unang nagka-camera. Tapos, pagtapos siyang mag-camera, ibibigay niya ngayon yung tape doon sa ibang cameraman. Siya din yung mag-i-instruct kung paano i-edit yun, yung mga video. Tayo po yung nakakasama po ni Nanay, pumupunta sa mga editing company na inaabot talaga kami ng madaling araw, minsan pa ay magliliwanag na. Alam niyo po, isang bagay ang ina-admire ko kay Nanay Ellen. Sinisigurado niya na sa bawat airing ng Oras ng Himala, maganda itong naipepresent. Una sa lahat sa Diyos at sa mga manonood. Siya rin po yung unang editor through cassette tape. Dati ang editing nun, manual pa eh. Wala talaga, as in totally. Wala rin nabibili nun ng mga lesson na tutorial. Nadatnan ko po noon kung paano po mag-edit ng pangangaral ng lingkod po ng Diyos gamit po yung Tascam. Naabutan po pa po yung Tascam. Yung thumbs lang po ang ginagamit. Yung stop, play, record, rewind, record, forward. Alam niyo po, yung minsan, yung isang airing nga lang po sa telebisyon, umaabot kami ng ilang gabing ini-edit po namin yun. Mula sa ilang bilang ng ministerial staff na nagpi-prepare
para i-plug ang anniversary, nagsusulat sa bond paper, nagpipintura sa sako. Parang yun ang pinaka-banner, yun ang pinaka-brochure noon. Dahil nagsisimula pa lang ang ministry sa pangunguna ng nanay. Tatawagin ako ni Nanay Jo, alika, gawa na tayo ng tracks. Ang gagawin po namin, uupo po kami. Drawing mo to, eto, drawing. Pagkatapos doon, praise God, ise-xerox na lang po yun. Iyon po yung tracks po natin. Nililimbag ng paulit-ulit. Pati rin po yung mga banner. Ayan, talaga halos napuno po yung pastoral house po natin ng mga banner na nilelettering lang din po namin sa pangunguna po ng Nanay Ellen. At napuno yung bawat iskinita, kalsada ng mga banner na gawa sa sako. Yung mga camera natin, hindi second hand, third, fourth, fifth hand. Kumbaga, surplus ng surplus. Pagka pinindot mo yung record, nag-rewind. Pag pinindot mo yung rewind, nag-record ngayon. So, nakakikita ko yun nung maliit ako. Actually, nung una nga po, Betamax tape pa lang. Dati, VHS tape pa lang. Yun yung ginagamit namin. At ako nga po, kasama ko po yung ilang kapatid pa lang na nag-e-edit po nun in the instruction of Nanay Ellen na ganito ang gawin, ganito ang edit. So, magdamag, ginagawa po namin yung pag-e-edit. Yung karunungan ay ibinigay niya sa akin, na in spite na wala akong alam sa lahat ng bagay, dahil bilang asawa, kabalikat ako. So, balikan lang po natin, Nanay, no? Ano po yung mga prophecy dati ni Tatay Apostle Renato D. Carillo na naririnig nyo po lagi? Tapos, paano po kayo nag-react dito? Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Kagaya po? Kagaya ng sasabihin niya, pupunta ako ng telebisyon, iikot ako sa buong mundo, wala akong pinapaniwalaan doon. Dati nagpupropesiya si tatay na kahit tulog ako, magliligtas ang Diyos. Sabi ko, paano ililigtas ng Lord yung Pilipinas kahit tulog siya ay magliligtas? Ngayon ko siya naunawaan na kahit tulog siya, ang Diyos ay nagliligtas. Sa pamamagitan ng pananalangin natin, sa pamamagitan ng social media, na yung Facebook, yung YouTube, yung Instagram, yung radio, yung television, yun po pala yun, yung ibig sabihin ng Lord. Lagi niyang sinasabi yan na pupunuin natin ng oras ng himala lahat ng mga radio station, lahat ng mga television station na yan, papasukin natin hanggang ang bansang Pilipinas ay pumunta kay Kristo. Hindi ko kayang lakaran yung buhay ng lingkod ng Hindi Diyos. nyo pa po dati abot. Hindi ko kayang abutin. Niya. At mabait ang Diyos dahil hindi ko siya kayang abutin, ako yung kanyang inabot. Binago niya yung aking pananaw, pananampalataya, paniniwala patungkol sa oras ng himala. So ngayon po, di ba dati naririnig nyo lang po yung mga propesya ng lingkod ng Diyos. So ano-ano pa po yung mga prophecy fulfilled ng Man of God? Yung dadami ang buong programang Oras ng Himala, yung programa ng telebisyon at dadalhin ng Diyos sa kanyang paanan ang napakaraming kaluluwa. Kasi nag-start kami, 15 lang. Para napaka-imposible siyang mangyari. Pero, ang sabi ni Tatay, ang sabi sa akin ng Lord, I will do greater things than any man of God I have raised up. At yung pangyayaring yun, yung isang simpleng revelation na yun, na sinabi ng Lord kay Tatay, nakita namin yung fulfillment unti-unti hanggang sumabog yung lahat ng sagot sa pananalangin at pag-aayuno at higit sa lahat yung bawat salita ng Diyos na narinig namin, nakita namin na nangyari siya at naganap. Kasi pagka sinabi mong greater works than any man of God that I have raised up, hindi pwedeng kung yung ibang man of God, meron silang radio station, kaparehasan din ni Tatay. So, hindi yung greater. Parehas lang yun. Hindi mo pwedeng sabihin greater things than any man of God that God has raised up kung yung TV station, parehas lang din sila ng pinapasok. No. At some point na in the present times na kinakalagyan natin ngayon, if not one, we are, sa buong Pilipinas, mayroong pinakamaraming sky cable. Meron tayong 5 main channel na kung saan nai-air ang Oras ng Himala.
yung TV5, 1PH, Solar Flix, Solar Entertainment, PTV4. Ito yung mga 5 television networks na meron ng Oras ng Himala. At hindi lang yan, ngayong taon dinala tayo ng Lord sa TVN Asia, sa pinakamalaking Christian network sa buong mundo, na kung saan ang Living Like Jesus preaching ay napapanood na sa buong Asia. Ultimo pambayad ng radyo wala ngayon hindi na po mabilang yung station ng Oras ng Himala. From kasi tape, then naging CD, at din ngayon, internet na po through Gmail po. Kaya magaan na po ang ginagawa po namin ngayon sa radio department. Worth it lahat ng mga sinasakripisyo namin. Ngayon, napakarami na nating camera. May mga crane na tayo, may mga gimbal na tayo, may mga lenses na tayo, may mga mixer na tayo. At sinasabi lang ni tatay dati, pupunuin natin ng gospel ang buong mundo. Ngayon, hindi lang radio, kundi television. At napasok na natin ang pinakamalakas na pagliligtas ng Panginoon, ang social network evangelism. Kinuusap ako ng Lord 2012. He reminded me that the gospel of living like Jesus will be preached to the ends of the earth. And noong 2013 po, nung nag-full blast tayo, ang isa sa pinaka-nag-encourage talaga sa akin ng gusto na i-start ang social media na to, si Tatay. Actually, tayong isa sa nag-umpisa ng mga posting ng religious post sa may Facebook tayo. Number 1 tayo doon. Nag-umpisahan tayo sa may West Point, sa may kwarto. Isang laptop lang yon, hanggang nag-reisap na tayo noon ng mga admins and moderators sa buong Pilipinas to encourage everyone magkaroon ng part sa may social media sa Oras ng Himalanga. Katulad ng sinasabi ko sa kanila dati, there will come a time na yung social media at yung technology magiging part na ng buhay ng tao, magiging part na siya ng everyday lifestyle at routine ng tao. So, ayun nga yung nangyari ngayon, na lahat ng ginagawa ng tao ngayon, involved na lagi yung social media. So, hindi nagpahuli tayo ron. Kasi ang social media, it can reach places where no one can reach because of the internet. Yung communication, yung information, mabilis nating naibabahagi sa lahat ng tao with just a simple click, a simple tap, a simple message. Sa buong mundo lahat nakakakita na. Yun yung ginamating grounds para araw-araw yung mga taong nangangailangan, makakakita sila ng inspirational posts, encouraging posts, salvation, blessing, healing, and testimonies na makapag-lift up ng faith nila. At sa mga hindi naman ligtas, pag nabasa nila yung post, na kita nila yung video, ayun yung magiging way para dumating sa kanila yung kaligtasan. Actually, nag-boom yung Libre sa social network evangelism. Nakita yung kanyang full potential nung 2020 pandemic. Dahil lahat ng tao hindi makalabas ng bahay. Yung mga major networks natin hindi nakapag-airing talaga araw-araw sa may TV. So saan ngayon nakatutok yung mga tao? Sa Facebook, sa YouTube, social media. Doon natin napatunayan yung kahalagahan ng social network evangelism, na kung saan during those times nung pandemic na yung mga tao punong-puno ng takot, punong-puno ng pangamba, punong-puno ng anxiety at depression. Kung hindi libo, literal milyon na mga messages ang aming tinatanggap sa office, at ang nasabing nila, maraming salamat dahil merong Oras ng Himala sa Facebook, sa YouTube, dahil gumagaling kami, natanggal yung takot namin. Tapos, yung ating YouTube, 24 hours, actually, wala akong nakikitang nag-YouTube 24 hours sa buong Pilipinas, tayo lang. Even sa buong mundo, tayo lang. Every part of the world ay meron na tayong social media moderators and admins na nakakatulong sa atin sa pagpapakalat ng Living Like Jesus Gospel ng GSR Children Worldwide Ministries, ng Oras ng Himala, at ni Apostle Renato Carrillo. Limitless ang pwedeng abutin ng social network evangelism. Hindi tayo limitado dahil buong mundo kaya nating abutin. Sa akin pong vision na di na po mabilang
ang mga kaluluwa po, lalo na pag nagkakaroon po tayo ng mga gawain. Hindi na kagaya dati, ilan lang. Ngayon po ay sobra-sobra, hindi na po maawat-awat. Sa bawat kontinente ng buong mundo ay magkakaroon ng bawat satellite na maging ang mga local television network sa bawat bansa sa buong mundo ay makakasagap ng programang Oras ng Himala. Not figuratively, but literally buong mundo maabot natin. Dahil po, we are now reaching a new stage, a phase na kung saan ating ginagamit yung AI at yung mga bagong technologies ngayon to translate bawat teaching ni Tatay, bawat revelations, bawat services, bawat prayers, ay kaya na natin ngayong i-translate sa bawat lengguwahe sa buong mundo. In dubbing, in subtitle, na talagang nakasalin sa lingwahe nila para maintindihan ng mga mamamayan sa bansang yun. Yun yung nakikita kong pangyayarihin ng Diyos at hindi malayo na mangyari. Kung papaanong narinig ang tinig ni Propeta Samuel sa buong Israel, ganun din maririnig ang tinig ni Apostol Renato Carillo sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At siya na nga pong nakikita ko, naririnig ko yung mga patotoo ng Panginoon. At karugtong pa po nun, nung pagpapahayag po ng Panginoon, nakita kong nagliwanag ang mapa ng Pilipinas. Nakita kong nagliwanag ang buong mundo. At bawat pagliliwanag po nun, iba't ibang lingwahe ang narinig ko. Sabi ko, Lord, ano to? Sabi ng Diyos, may papangaral ang salita ko sa iba't ibang lingwahe sa pamamagitan ni Apostol Renato Di Carillo. Ito yung personal revelation na nakita ko na sinabi ng Lord dati na aabutin niya ang buong mundo. Ito pala yung kaparaanan, ang Oras ng Himala program. sa isang simpleng salita ng Lord kay Tatay na pinanghawakan niya nung early years namin, nung early years ng ministry, nung nag-umpisa yung Oras ng Himala, na hindi siya bumitiw, ngayon, nagiging buhay na natin, nakikita natin yung fulfillment. Isang factor po kung bakit po lumaganap ang Oras ng Himala dahil may mga babae at lalaking naitayo para walang tigil na manalangin sa programa po ng Diyos. Unang-unang radio pa lang sa DCRJ ay kitang-kita na lang natin talaga na kinukuha lahat sa pag-iyak, pagluha, pagluhod sa harapan ng ating Diyos sa buhay sa pangunguna ng lingkod ng Diyos, Apostol Renato Di Carillo. Na-birth out ang Oras ng Himala sa panalangin. Sabi nga ni Tatay, lahat ng tagumpay na mangyayari sa ministry sa Oras ng Himala, lahat bungat sagot sa panalangin. Kaya doon kami nabuhay. Yun agad ang nabungaran ko. Unang-unang araw na pagpasok sa ministry, pananalangin at pag-ayuno, walang tigil. Sa bawat pananalangin, pag-ayuno, weep, cry, groan, travail, yung earnest, massive, prevailing prayer, doon kami tinuruan, doon kami pinalaki ng lingkod ng Diyos. Kada darating ang anniversary ng Oras ng Himala, talagang hindi kami papayag na walang sama-samang pananalangin. At yung prayer namin, no, talagang damang-dama mo na umabot sa langit. Hindi ka kasi pwedeng manalangin ng hindi mo maabot yung trono ng Lord eh. Pagdating sa aming mga personal intercessor, nag-i-start kami ng prayer 9 a.m. natatapos kami 4 p.m. Hindi kami nagpipray ng 3 hours noon. Pinakamababang oras ng prayer namin noon is 4 hours. Kumbaga yung 9 to 4 namin, yun na yung buong maghapon, everyday yun. Mag-overnight kami, alas 12. Sikatan na kami ng araw, alas 7 kami natatapos. Tinuruan kami ng lingkod ng Diyos kung paano manalangin na buksan ang langit para unatin ang kamay ng Lord at tugunan kung ano hinihingi mo. Minsan nasa mission travel ang tatay kasi noon pa lang may mission travel ng tatay eh. Naiiwan ng nanay, siya ang naglilid ng prayer sa amin. Prayer and fasting, ito ang ating puhunan. Yung panalangin noon ay nakikita po natin yung kasagutan po ngayon. Hindi biro, malibang determinado ka na marating yung mga propesiya na yon. Base po sa inyong obserbasyon, Nanay, paano at gaano nakakaapekto yung Oras ng Himala program sa di mabilang na buhay at kaluluwa? Isang biyaya at pagpapala sa mga kaluluwa, sa mga lalaki at babae o pamilya na walang pag-asa. Para bang hindi alam kung saan pupunta.
saan patungo ang buhay. Mga lalaki at babae, isang pamilya na maghihiwalay, mga sakit at karamdaman na wala ng kagalingan, wala ng pag-asa, na pagkakaunawa ay albularyo lamang makapagpagaling dito, espiritista ngayon napalitan na. Sa pamamagitan ng programang Oras ng Himala, lahat ng kaisipan ng tao na nakarinig at nakarating sa paanan ng lingkod ng Diyos ay nabago, binago ng Diyos, na ngayon ang buhay nila hindi na kagaya ng dati. Nung nag-e-air po si Tatay Apostol doon sa radio station, doon po sa Ecuador, alam niyo po, first time in the history, sila po ay nagpapatotoo. Ngayon lang nangyari na maraming tumatawag sa amin. Bunga ng naririnig nilang pangangaral sa telebisyon at sa radyo. Dati, kahit hindi nila naintindihan yung turo ni Tatay, na-attract pa rin sila sa may anointing. Marami pa rin kami nakatanggap na mga messages, mga tawag sa ating page na ang sinasabi nila, even though we don't understand what he is saying, he is a man of God because we feel the Holy Spirit in his life and the power of God in his words. It is more than seeing, it is more than hearing, it is more than testifying. Hindi yung wala na talagang pag-asa, ay nagkaroon ng pag-asa. Yung mga naka-wheelchair, instant, itinayo ng Panginoon. Na ngayon nga, nakikita na nga po natin yung mga naka-wheelchair dati na parang butot balat, nagsitabaan na talaga at talagang very healthy na po sila. At one time, hindi ko rin makalimutan, nasa Pampanga, Oras ng Himala, ang lingkod ng Diyos. Meron pong babae doon na lumapit sa kanya. Talagang masakit na masakit ang kanyang likod dahil meron po siyang scoliosis na talagang iniinda po niya, halos umiiyak sa sobrang kirot. Hindi pa po nagsisimula yung gawain. Dahil sa laki ng mithiin niya na gumaling kaagad, nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumapit sa lingkod ng Diyos kung nasaan yung holding room ng Man of God. Nagkataon nandoon po tayo. Tumini siya ng panalangin sa lingkod ng Diyos. At hindi siya hinawakan ng lingkod ng Diyos. Pinag-pray lang po siya. Narinig ko yung mga buto niya lumalagutok. As in, talagang dinig na dinig ko. Lumalagutok yung mga buto niya. Sinabi ng lingkod ng Diyos, Holy Spirit, move every part of her being. At yung dating nakaganyan lang pong likod po niya, umunat po ito. Pagkatapos po yun, nagpapasalamat po yung babae pong ito. Pinagaling po siya ng Panginoon. Instant miracle ang tinanggap po niya mula po sa ating Diyos na buhay. Kaya naman, Nanay, ano po ang ina-expect niyo po at personal revelation niyo po ngayong darating na Oras ng Himala anniversary? Ay, grabe. Ang ina-expect ko, hindi ko kayang ipaliwanag. Grabe, talagang supernatural. Talagang oras ng himala Kung paano niya binigay ang langit at lupa, himala yun, ganyan ang gagawin niya sa oras at araw na yan. Kung paano nangyari at naganap yun, true by the words of God. Amen? Na magkaroon ng langit, ng lupa, ng kasaganaan ng mundong ito. Hindi to, sabi ko nga, hindi to pinaghirapan ng Diyos. Hindi niya to nililok kagaya ng tao, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan, ako po'y naniniwala, nanampalataya na ang buhay na lingkod ng Diyos ay gagamitin ng Diyos sa oras at araw na yan, na ang lahat ng lalabas sa labi niya mula sa salita ng Diyos ay maging makatotohanan. Dadalhin sa kaganapan. At ang kaganapan na yan, magiging kagalakan ng buong Jesus our Shield at ang bawat lalaki at babaeng dadako sa lugar na yan. Dakila at kamanghamanghang bagay nga po talaga yung inaasahan po natin, Nanay, sa oras at araw ng anniversary ng Oras ng Himala. At syempre po, yung Oras ng Himala ay hindi siya nagpapatuloy kung wala pong nananalangin, nag-aayuno, na pinangunahan nyo nga po ni Tatay. Yes. At syempre po yung mga sumusuporta sa pamamagitan po ng pagbibigay, pagkakaloob. Ano pong gusto nyo sabihin po sa kanila? Maraming salamat sa inyong buhay at una sa Diyos. Kasi hindi naman kayo pwedeng magbigay malibang kinausap kayo ng Panginoon. Mapalad na lang kayo na kayo sumusunod dahil ang inyong pagsunod ay inyong biyaya. Maraming salamat sa inyong pag-ibig
at pagmamahal nung una hanggang ngayon na patuloy na naniniwala at hindi bumibitiw sa pangako ng Diyos at patuloy na tumatanggap. Maraming salamat. Ituloy nyo lang ang pagsuporta. Huwag kayong tumigil. At kami patuloy na nanalangin na ang bawat pagkakaloob nyo ay ibalik ito ng Diyos sa inyo according sa kanyang mga promises na bukas lagi ang bintana ng langit. Mga bintana ng langit at ibubuhos niya ang kanyang kayamanang walang sukat paglagyan at siksik, liglig, umaapaw. Totoo lahat yan. Maniwala kayo. Totoo lahat ang salita ng Diyos. Totoo lahat ang kanyang pangako. At ang pangako niya kasabay ng ating katapatan sa ating pagsasakripisyo ay iingatan niya ang ating mga kabuhayan. Siya mismo ang mag-iingat at ang lahat ng wawasak sa ating kabuhayan ay siya ang magtatanggol sa atin. Siya ang aawat. Kasabay niyan ay ang buhay natin ay magiging masagana at haba ang ating buhay. Saan man tumapak ang ating buhay, ang ating mga paa, ay ang pag-iingat niya lagi ay nandyan. Siya ang mag-iingat sa atin. Siya ang sasaway sa lahat ng ibig manakmal sa buhay natin dahil sa ating pagsunod at pagsasakripisyo, lalo na sa larangan ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Amen. Kaya naman maraming salamat talaga sa lahat po ng walang sawang sumusuporta at nagbibigay, nagkakaloob para sa programang Oras ng Himala at ang lahat po ng ito ay hindi nga talaga nasayang. Kaya po sa oras po na ito, Nanay, ay darako po tayo sa ating last minute question. Nakakaba naman. Ano yung question na yan? Kung may mauuna po, wealth harvest or soul harvest, ano pong pipiliin po ninyo? Siyempre, wealth. Dahil hindi tayo makapag-harvest pag wala tayong wealth. Siyempre, yun ang unang pinag-pray natin. Kung papipiliin ka po, Oras ng Himala o Jesus is Our Shield Worldwide Ministries? Iisa lang sila eh. Kaya wala akong pwedeng piliin sa kanila. Anong sikat o kilalang TV stations na desire mo pong pasukin ng Oras ng Himala? Ang nireveal sa akin ng Lord, lalo na itong nakalipas na panahon, ay hindi lang yung sikat kundi yung buong mundo ay mailabas ang Oras ng Himala sa television, sa bawat bansa. Magkaroon ng programang Oras ng Himala. Last question po is, one word that describes Oras ng Himala. Bigla akong kinilabutan. Hindi ko kayang describe ang miracle ng Lord. Isang bagay siya na walang pwedeng magpaliwanag kundi ang Diyos lang. Himala nga Hindi ko kayang i-describe ang ginagawa niya. Ang Diyos lang makapag-describe patungkol sa Oras ng Himala. Dahil po walang kayang pumantay sa ginagawa. Wala talaga. Kasi sa mga supernatural na nangyayari, patay na bubuhay, ang bulag nakakita, ang pilay nakakalakad sa buhay natin walang pag-asa, papunta sa kamatayan. Subalit, dahil sa himala ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig, nagkaroon ng kaganapan ang buhay na walang hanggan. Isang bagay lang yung testimony ko na naging daan para lalo kong mahalin ang Diyos. Sa kanyang kahabagan sa buhay ko, sino ba naman ako para marinig ko yung tinig niya? 2010, mga 3 or 4 o'clock ng madaling araw, habang nagpipray ako, nakausap ko ang Lord, and then nagbabasa ako sa Book of Genesis. Dahil, di ba, yung creation niya sa mundong ito. Every time na siya lumilikha ng mga bagay sa mundong ito, laging hindi nawawala yung dumating ang umaga at sumapit ang gabi. Sabi ko, habang binabasa ko, hinahanap ko, sinasabi mo rito umaga, gabi. Sabi ko, Lord, anong oras mo ginawa? Yung pagkakalikha mo ng langit at lupa, katubigan, kalawakan. So, lahat ng creation niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi naman niya nililok yun by words, di ba? Magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, sumapit ang araw, dumating ang gabi. Doon lang umikot. Sabi, anong oras mo ginawa, Lord? Dahil hindi ko nabasa yon, narinig ko yung tinig niya. Sabi niya sa akin, Oras ng Himala.
bilang kayo po yung naka-witness nung starting point ng Oras ng Himala, ano po yung pinaka-unang miracle na naranasan niyo po? Ako yung unang tumanggap ng miracle. Dahil hindi ako naniniwala. Sinasabi ng man of God, hindi ako naniniwala sa nakikita ko. One day na dinugo ako. Kagaya ako ng isang babae na dinudugo, na walang tigil. Nang parang karne-karne yung talaga lumalabas sa akin. Hanggang maubusan ako ng dugo. Iisipin ko ngayon, babalikan ko yung mga pangyayari na yun. Dinala po ako sa ospital. Wala po kaming pera. Buti na lang yung pastor na dumalo sa amin ng panahon ay may 300. Kaya may pan-taxi kami, papuntang East Avenue. At nagulat po ako dahil nasa katabi ko na yung mga binawian na ng buhay. Nasa morgue na ako noon. At bigla akong gumalaw. Sabi ng mga doktor, buhay pa pala yan. Sayang ganun. Hinila nila ako sa isang trolley na napakaliit. Kalahating katawan mo lang, nakabaluktot ka. Hindi ka pwedeng tumuwid, hindi ka pwedeng kumaliwa kanan, mahuhulog ka. Sabi niya, buhay pa pala yan. Sabi niya gano'n. So yun, tumakbo sila kay tatay para lagyan ako ng dugo. Hiningi yata sa akin 10 bags na dugo para kasi yung blood ko noon pababa na ng 60. Yung aking wala na talaga. Sobrang baba. Sobrang baba na. At si tatay, according sa kanyang kwento, nakiusap siya sa nurse na humingi ng dugo. Hiningan siya ng bayad. Sabi niya, wala akong pera. Kailangan ng asawa ko yung dugo. Hindi talaga nagbigay yung nurse. Ang ginawa niya, umupo daw siya sa isang sulok, nag-pray. Sabi niya, Lord, kailangan ng asawa ko yung dugo. Sabi niya gano'n. Mula sa pananalangin niya, itinaas niya yung kanyang noo at tinignan niya yung counter para lumapit ulit. Iba na yung naka-duty. Umalis na yung una niya kausap. Praise God. Nung paglapit niya, pumayag, nabigyan kami ng dugo kahit wala kaming pera. Himala. Talagang himala ng Panginoon. Malaking himala. Talagang malaking himala. At yun, nung nasalina na ako, ilan naman na kailangan ko nung time na yun, malagyan ako ng dugo. At ayun na, susunod, kailangan mailabas na ako ng ospital. Nangangailangan na naman ako ng himala. Wala kaming pera. Sabi ni tatay, uwi muna ako. At magpipray ako at ngintay ng pera sa Panginoon. Nasa ospital pa po kayo? Nasa ospital ako, iniwan ako ni tatay. Tapos, dumating yung isang araw na ako, hindi ko pa nakikita si tatay. Sabi ko, saan na yun? Hindi na po kayo binalikan? Hindi na ako binalikan. Ang ginawa niya pala, nag-fasting, nag-pray. Ako naman, tarantaron. Sabi ng doktor, Mrs., pwede ka nang lumabas. Ang gagawin natin, magbabayad na lang po. Magbabayad na lang. Wala kaming pambayad. So, praise God. Nakalabas kami ng wala kaming binayaran kahit 5. At wala si Apostol. Pagdating namin doon, nagulat siya, ba't kami nakalabas? At siguro, yung ganitong pagkakataon ngayon, pwede kong sabihin na may himala sa oras ng himala. Dahil kung walang himala, baka hindi lang yung nalagyan ako ng dugo Baka kinain na ako ng lupa. Kaya tayong mga nagmamahal sa Diyos at hindi pa nakakilala, maniwala kayo, totoong may himala. May himala sa bawat oras natin kasi may oras ng himala. At ang oras ng himala, nabuo yun sa karanasan ng buhay namin. Kami ang unang nakaranas mula sa lingkod ng Diyos, sa akin, pababa sa aking mga anak. Andun na pinatunayan ng Diyos na ang bawat segundo, minuto ng buhay namin ay may oras ng himala. Kaya nanay, huling katanungan na lamang po para sa inyo. Anong oras na po? Oras na ng himala. Amen. Kaya naman po, sa oras pong ito, imbitahan po natin ang ating mga kababayan mula Luzon, Visayas, Mindanao, and nations of the world para sa ating dakilang anibersaryo ng Oras ng Himala. Yes. So lahat ng nakapakinig at napagpala sa pamamagitan ng Oras ng Himala, kami po ay nanawagan sa inyong lahat na kayo po'y lumabas, dumako sa lugar na yan, sa Marikina Sports Complex, na kung paano nyo naranasan ang unang himala ng Diyos at ngayon nangangailangan kayo ng himala pa, kayo po ay dumako sa lugar na yan dahil sigurado po ako na kayo po ay mapagpala dahil gagawa siya ng dakilang himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya muli ako'y nanawagan sa inyong lahat, makiisa,
makibahagi, hindi lamang sa pagdalo, sa pagsasakripisyo na inyong pagkakaloob. Kailangan mo ba yan? Unahin mo ang narinig mo ngayon. Maniwala ka. Ang Diyos pag nagsalita, hindi niya ito binabago. At totoo ang kanyang salita at ang kanyang mga pangako na ito ibibigay at ibabalik sa atin ng siksik, liglig, maapaw at walang sukat kalagyan, at yan ay karanasan namin. Maraming salamat sa inyong pagsunod at sa inyong paniniwala na totoong may himala sa oras ng himala. Praise God! Kilala nga po ang oras ng himala dahil sa mga kamangha-manghang himalang nagaganap dito na gawa ng Diyos. Kaya naman, huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil araw-araw, oras-oras, ay oras ng himala.